buhay mahiwagang tunay, may hirap mayroong ginhawa, maraming pagsubok araw-araw, ngunit kayang lampasan yan. Ano man ang ating katayuan, may pag-asang masisilayan. Wala namang imposible, pangarap natin magyayari. Manalig lang sa may kapal at samahan ang pagsisikap. Sa masipag walang mahirap, patuloy lang tayong mangarap. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Paniwala ka, asenso tayo. Asenso Pinoy. Ang buhay mahiwagang tunay, may hirap mayroong ginhawa, maraming pagsubok araw-araw, ngunit kayang lampasan yan. Ano man ang ating katayuan, may pag-asang masisilayan. Wala namang imposible, pangarap natin mangyayari. Manalig lang sa may kapal at samahan ang pagsisikap. Panaginip at adhikain, sama-sama nating abutin. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Maniwala ka, asenso tayo. Asenso Pinoy. Manalig lang sa may kapal at samahan ng pagsisikap. Tamang landas kapag tinungo, tiyak ang ating pag-asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Maniwala ka, asenso tayo. Asenso Pinoy. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso Pinoy. Salamat sa Diyos sa isang magandang araw. Narito ang ating programang maghahatid sa inyo ng inspirasyon, mag-aalok ng pag-asa, at naniniwala sa pamamagitan ng sikap at tamang diskarte, maaari tayong umasenso sa buhay. Ito ang Asenso Ka Pinoy.
Magandang araw mga Kapinoy! Isang nakakagising na episode ang tampok namin sa inyo ngayong araw. Isang coffee shop na hindi lamang nilagyan ng normal na ingredients, nilagyan din ito ng twist. Ako si Ana Galanga Cardona, ito ang Asenso Kapinoy. Isang coffee shop ang na-discover natin dahil sa unique na kape sa ulap na trending ngayon dito sa Cainta, Rizal. Let us all welcome the owner of Almonte Brew, Archie and Mitch Lacorte. Magandang araw po. Hello! Magandang araw po. Magandang. Greet niyo ang ating mga Kapinoy. Hi! Hello! Hello mga ka-asenso. Yan. Umpisahan natin. So, pwede bang introduce niyo sa amin, ano ba yung Almonte Brew? Yung Almonte Brews yung coffee shop na sinet up namin o ginawa namin nung wife ko. Nagsimula yan ng pandemic. Oh, so pandemic baby din pala ito. Yes. Pero dun sa village namin, talagang wala pa masyadong coffee shop. Siguro mga 3, 2. Isa kami dun sa Pioneer. Nag-start kami actually may mga food cart business kami, may party lab. So, nakaisip siya na iset up muna yung mga hindi namin nagagamit na food cart. Yun muna ginamit namin, parang nilagay lang namin din yung coffee machine. So, doon talaga nag-start. Parang doon lang within the mga kapitbahay namin. Sa face lang namin. Face namin. Kasi maraming face yan hanggang 9, no? Face 9. So, face 7 kami. So, though alam ko na, pero para sa mga Kapinoy natin, what's in the name? Why Almonte Brew? Kasi ang inyong apelyido, sabi ko, bakit kaya? Lacorte ka na apelyido. Pero bakit naging Almonte Brew ang title ng inyong ano? So, pwede nyo ba ikwento sa amin? Yun. So, Almonte, street namin. So, pinakamadaling matandaan ng mga tao, syempre marketing, technique, style. Madaling mapuntahan. Madaling mapuntahan. Kasi Almonte Street Almonte. Saan yun? Di siya Almonte. So, madaling ma-remember ng mga Tapos nilagyan lang namin ng second name na pangkape. So, nilagyan namin Brews. Almonte okay. Brews. Yeah. So, at least merong recall. Yes, diba? yes. Kasi nga, ang target market ninyo, una ay yung sa village. So, kung kasama ka sa village, alam mo na yung street. That's right. So, recall yun. Mga Kapinoy, importante po ang business name. Kasi yung recall na sinasabi, malalaman na ng mga, kung gusto mong yung target market mo. So, maganda yung ginawa ni na Archie and Mitch na brand name. Sa kasalukuyan, kumbaga, ano ba yung mga products na ino-offer ng Almonte Brew? Ang mga products namin usually, since Almonte Brews, kinikater talaga namin is more on coffee. Siyempre, specialty namin yan. Meron din kami mga non-coffee, mga coolers. Kasi kailangan din, siyempre may mga bata tayo. Yes, oh. Hindi naman lahat nagkakape. So, yun. So, pwede ba nating i-describe? Like, sabihin natin kung ano ba yung mga coffee ninyo. So, there is hot and there is cold. So, pwede mong sabihin? Meron kaming mga iced coffee, lattes, and coolers. Meron din kaming mga fusion. Actually, yan yung sa lahat ng coffee shop, hindi lahat may mga fusion coffee. Like, sa amin, meron po kaming kape sa ulap. Yan, may kape sa ulap, no? Tsaka- And recently, nag-upgrade kami kasi sa trip namin sa Vietnam, so natikman namin yung mga coffee, nila. So, nag-add kami ng Vietnamese beans dito. Kaya nakita ko to, Vietnam coffee. Yeah, so yan ang bago marami ng 2025. maganda yung feedback ng Yes. mga namin. Anong meron sa Vietnam coffee? I mean, tayo dito sa Pilipinas, di ba, Barako. Tapos yung dun naman sa Benguet, Ifugao area, di ba? Sagada. So, Sagada. So, what's the difference kung ikukumpara mo sa local beans natin? Napansin ko yung strong strong taste saka yung strong aroma. Yeah. Okay. So, how was it? Ikaw, as a coffee lover, syempre, you can gauge kung ano. Diba? So, how was it? Can you... Kasi ako, siyempre, pag lagi tayong uminom ng kape, nag-upgrade din yung mga taste buds natin. So, parang doon ko na-feel yung parang mas, sa akin, mas tumatama sa akin. May tama. Oo, tumatama. Tsaka yung taste niya parang premium talaga. Oo, parang parang kalasa nun ng mga mamahaling Alam mo na. diba? Alam mo na. Kaya nag-ship kami to Vietnam ko. Yeah. Actually, wala naman siyang masyadong kakaiba sa Filipino coffee. Kasi dati din kaming Sagada, Sagada coffee. kami. Nag-shift lang kami ng iba para medyo maiba yung taste ng mga buyers, Yeah. customers. So, kung
nag-shift kayo, totally Vietnam coffee beans na yung gamit nyo ngayon, 2025? Yes, yes. So, how's the price? Dahil syempre, imported ang beans ninyo ngayon. So, naapektuhan ba yung presyo o hindi naman? Hindi naman. Maintain lang namin. Maliit lang naman yung cost ng Vietnam compared sa Yeah. Hindi ganun kama. So, hindi naman nahirapan dun sa operational expenses? Hindi naman. Okay. Ano pa ba yung i-expect nila kapag sila ay nakatikim ng Almonte Brew na ang gamit ay Vietnam coffee beans? Actually, wala naman po kaming iniba sa aming mga sa mga flavors. Pero meron silang isang aabangan na ilalabas pa lang namin ng March. Okay. Coming soon. Sige. Yes. Ano yun, yung egg coffee soon. Oh. Kasi para talagang legit na from Vietnam. Egg coffee? Parang Soon. hindi ko ma-imagine ang coffee may egg. Yeah. Masarap yun. Best seller yun sa Vietnam. Kami din eh. Parang, talaga. ano ba lasa na? So, talagang sige nga, try natin. So you're trying to do it now or nasa experimental na kayo? Yung egg coffee, starting pa lang. Experimental stage pa lang. Okay. Pero meron kaming mas mina-market ngayon aside from that. Kasi meron kaming unique na coffee na binibenta talaga. So what is it? Yun yung kape sa ulap. At saka okay. yung bubbleberry cloud. Nagsaserve din kami ng mga merienda snacks, yan, like pizza, nachos, at saka mga waffle. Oh, Para may partner yung coffee. yes. Oh, hindi lang kape, di ba? So pag nagpunta ka po pala dito sa Almonte Brew, kompleto na. So lahat ng gusto mo na snacks, pang merienda, mabibili mo dito at affordable. Yes. Very affordable price. Ayan. Sa ating pagbabalik, ipapakita sa atin ang trending na Almonte Brews kape sa ulap. Paano ito piniprepare at syempre, titikman natin ang kakaibang kape na ito. Hello, Mambia Kapanoy. Please like and follow our Senso Kapanoy Facebook page. At Prior Maging Updated KO and our Senso contents, you may subscribe to our YouTube channel and hit the bell button for more updates. Asenso Kapanoy. Passive income ba ang hanap mo? O gusto mo ng extra racket para kumita? An Amazing Business got you covered. Be an authorized wholesaler of JZ Organic Barley and House of Franchise and embrace the world of drop shipping. There's no need to worry about the operational expenses of the business such as rent or utility bills dahil pwede ka nang kumita gamit lang ang iyong smartphones. Interested? Usap tayo! Mag-message lang sa An Amazing Facebook page to start your own dropshipping business with JC Organic Barley and House of Franchise. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso Pinoy! Welcome back and you're still watching Asenso Kapinoy. Ngayon naman mga Kapinoy ay ipapakita sa atin kung paano ginagawa ang trending na Almonte Brews kape sa ulap. Mitch, paano ba nabuo yung kape sa ulap? Kape sa ulap. Actually, bago namin ilabas ang kape sa ulap, nag-iisip kasi kami ng tamang branding. Kumbaga parang nag-iisip kami ng unique, anong pwede mo offer ng Almonte Brews aside from latte lang. Yes. So, nag-browse kami, nag-internet kami, nag-google and all. Tapos may nakita kami. Actually, hindi siya from dito sa Pilipinas. Oh, anong bansa? Nakita namin siya sa China yata. China. So, hindi namin talaga siya inaangkin as Filipino-made or anything. Yes. Kasi syempre, magbebenta nga kami. So, ginaya na lang namin yun. From hotel kasi siya. Yun. So, sakto, dahil nga naging events din ako, meron talaga kaming cotton candy machine. Oh, yeah. So, ginawa namin, ginaya namin, and then nagkaroon kami ng kape sa ulap. Very minimal cost lang. Kaya nga, ang ganda nga ng concept kasi imbes na lalagyan mo na siya ng sugar, di ba? So, kakaibang
sugar yung ginagamit natin ngayon kasi yung cotton candy is made of sugar. Yes. So, ginawa natin, kumbaga parang nag-innovate nga tayo. Kaya naman, syempre, dahil bago, nag-trending, Yes. di ba? So, ano naman yung feeling mo? At eto nga, talagang pinusuan ng ating mga Kapinoy yung kape sa ulap ng Almonte Brews. Dahil sa ang mga Pinoy ngayon, at hindi lang Pinoy, actually, lahat naman ng tao sa mundo, parang nauso na yung TikTok, and all, may Oo. makita lang na something new sa social media, True. na parang sa picture pa lang nakakatakam na, puntahan na kami. Oo. So, yun. Isa siyang parang marketing strategy nila. Yeah. So, during the pandemic ito or after the pandemic na lumabas ito? Medyo pa-after na. Okay. Pero andun pa din yung lockdown. Oo. Yung, Pero kasi 'di ba dapat mainit nga ito, yung kape, cafe americano. Tapos para matunaw yung ating cotton candy, dapat hot siya. So, syempre hindi pwedeng i-take out. Yes. Dapat dine-in Oo. lang, 'di ba? So, kanya naman nag-open kayo ng another store, this store, Yes. 'di ba? Para yung mga Kapinoy natin na gusto ng kape sa ulap na yes. from Almonte Brews ay matitikman nila. So, kaya dapat kung gusto niyo mga Kapinoy na matikman ito, you have to come here sa kanilang store. Saan located itong store niyo? Dito lang yan sa Village East, WL Agora Mall. Malapit lang siya sa Felix Avenue, Almonte Brews. Yes. So, ang ganda-ganda ng itsura, Mitch, no? So, paano ba piniprepare itong Almonte Brews kape sa ulap? Actually, madali lang siya kasi magbubrew lang tayo ng Americano, pero at the same time, kailangan mabilis ang ating barista. Okay. Kasi kailangan on the spot gagawin din natin yung sugar, cotton candy. Kasi kapag lumamig po ang kape natin, hindi na siya magdi-drip kasi yun yung pinaka-drama ng Yeah. ating kape sa ulap. O, di ba magkakape ka, may drama pa? Oo, kasi magdi-drip-drip talaga siya dyan. And then, Oo nga. So, mga Kapinoy, kanina nga, medyo mainit-init pa itong cafe americano natin. So, eto, yung ating cotton candy, nagdi-drip-drip yan. So, yun na yung magiging parang sugar mo for the coffee. You have to stir na lang ng konti para yon yung hindi naman masyadong matapang. So, ganito, tatanong ko lang, curious lang ako, ano naman yung usually na naririnig mo sa mga nakakatikim ng kape sa ulap ng Almonte Brews? Mga positive comments nila? positive comment naman. Kasi aside from visual, na nakikita nilang very attractive talaga. Siyempre, gumagamit tayo ng Vietnamese coffee. Yes. So, dagdag approval din yun sa mga customers natin. Oo. Ayan. So, ano daw yung kakaibang lasa or ano daw yung yung, you know, something different from others na dito lang sa Almonte Brews nila natikman? Actually, matapang talaga kasi yung coffee namin. So, ayun, yun yung isa sa mga binabalik-balikan ng mga customers. Yung tamang nuttiness ba? Yung pinaka coffee namin is perfect. Yung puro siya na masarap. Yes. Diba? So, pag coffee lover ka talaga, ako, I'm a coffee lover, certified. Hindi ako makakapag-trabaho kung hindi ako nakakapagkape. So, I think this will give a kick para magising ka nga at, you know, magawa mo ulit na mas may enthusiasm yung trabaho mo. Gusto ko lang tanungin, ano yung mga best sellers ninyo dito sa Almonte Brews? Like, aside from the kape sa ulap, syempre, no? You have hot, cold, tapos yung non-coffee. Yung mga best sellers mo. Actually, ang best seller talaga namin since ang Pilipinas ay talagang mainit. Talagang ang best seller namin is iced coffees like salted caramel macchiato, Spanish latte, caramel macchiato, and some yung coolers namin like green apple cooler and strawberry kiss actually. Isa yan sa mga best at saka favorite ng mga bata. Tapos Coolers. meron din sila mga Kapinoy, pinakita sa akin kanina, yung Bubble Berry Cloud, which is pwede sa matanda at syempre pwede sa mga bata. So ang kape,
hindi lang siya pang matatanda. Yes. So, gumawa ang Almonte Brews ng coffee na pwede rin sa mga bata. Yes. Isa pa ma'am, kasi info ko lang, kasi di ba lagi nilang ino-order ang kape sa ulap. Gusto nilang i-take out. Sabi ko, mawawala yung drama pag tinake out. Lalamig. Paano i-take out? So, ang ginawa namin, nag-invent kami ng new flavor, kaya nabuo ang Bubble Berry Cloud. Yan, pwede na siya i-take out kasi it's on top. Pwede sa kids, no caffeine. Oh, di ba? So, pwede na magkape ang bata. No? Pero hindi siya masyadong matapang. Ayan. So, may mga branches na ba yung Almonte Brews para, syempre, mapuntahan nila? Yes. Tapos yung mga social media accounts nyo, kung pwede mong i-promote. Visit us on WL Agora Mall sa Village East. Dito lang yan sa Felix Ave, Cainta, Rizal. And of course, sa main branch po nila kung saan nakuha ang pangalan ng kanilang store na Almonte Brews dahil ang kanilang street sa Vista Verde Village ay Almonte. So, yun ay open what time? Open kami 2 p.m. hanggang 8 p.m. Ay, every day, Monday to Sunday. Yes, every Ayun. day. So, dalawang branches na po ang pwede niyong puntahan dito po sa Agora Mall at saka dun sa Vista Verde Village. So, you can taste and experience the drama of having Almonte Brews kape sa ulap. Actually, you can also book us coffee booth. Pwede din po. Just contact us if you need it on your event. Ayun. Yun. Siyempre, dahil alam mo naman, ang ating mga Kapinoy ay nasa social media na. Anong yung mga social media accounts para they can check your menu? Yeah. Pwede nyo i-visit ang site namin sa Facebook, Almonte Brews, Village East, or pwede rin sa Almonte Brews. You can also email us at almontebrews@gmail.com. Meron din po kaming TikTok, Almonte Brews din siya. And also, hindi man kami naglagay ng mga 1, 2, 3. Oo. Basta Almonte Brews lang on TikTok, and of course, sa Instagram. Yeah, Almonte Brews din. Ayun. Sa ating pagbabalik, masayang kwentuhan na puno ng inspirasyon ang aming hatid, kasama syempre sina Archie at Mitch Lacorte ng Almonte Brews. Gusto mo bang maitampok ang iyong negosyo o asenso story sa Asenso Ka Pinoy? Madali lang yan. Maaari mong i-message ang Asenso Ka Pinoy Facebook page at mag-send ng letter sa aming email address flashed on screen. Ating tandaan, sa pamamagitan ng sikap at tamang diskarte, maaari tayong umasenso sa buhay. Asenso Ka Pinoy. Passive income ba ang hanap mo? O gusto mo ng extra racket para kumita? An Amazing Business got you covered. Be an authorized wholesaler of JZ Organic Barley and House of Franchise and embrace the world of drop shipping. There's no need to worry about the operational expenses of the business such as rent or utility bills dahil pwede ka nang kumita gamit lang ang iyong smartphones. Interested? Usap tayo! Mag-message lang sa An Amazing Facebook page to start your own dropshipping business with JC Organic Barley and House of Franchise. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso Pinoy! Hello mga Kapinoy! You're still watching Asenso Kapinoy at syempre kasama pa rin po natin ang owners ng Almonte Brews, si Archie and Mitch Lacorte. Ito naman, pag-uusapan natin yung pagiging entrepreneur ninyo. So, sa loob ng 4 years, ano yung mga challenging na mga na-experience ninyo at paano nyo ito na lampasan? Of course, yung marketing, no? Nagtatalo pa kami sa mga sa mga mixing. Hanggang ngayon nagtatalo pa. Mas masarap. Yeah. Tsaka kung ano magugustuhan ng
ng mga customer. Supplies, of course, yung mga supplier, sa pricing. So marami talaga, lahat naman talagang may problema lagi yan. Kailangan mo na talagang bigyan ng solusyon lagi. Pag nag-uusap So paano niyo yun na, kumbaga parang syempre, sabi mo nga may mga challenges, pero paano niyo to nasa-solve? Kailangan kasing maging ano kami, kumbaga sa music, kailangan unison. Pareho kami ng ng solusyon. Yeah, open lang Need to sa be open. Open communication. Oo. open-minded. Hindi pwedeng yung gusto ko lang ang masusunod. Kasi hindi ko naman siya ino-offer na pang sarili ko lang for everyone So kailangan, kung ano yung suggestion niya, isipin ko din mabuti na para din naman to sa lahat. Tsaka di ba sabi nga nila, two heads are better than one. Yeah. Diba? So yun. So, ano ba yung mga traits na dapat taglayin kapag ikaw ay meron ganito na business, coffee shop? Aside sa, syempre, favorite mo ang coffee, no? Ano pa yung mga dapat na, syempre, may mga nanonood sa atin na, gusto ko rin atang magnegosyo ng kape. So, what should be the traits or attitude? I think sa pagiging entrepreneur, lalo na sa ganitong business, siguro pakinggan mo yung kung ano ba yung kailangan ng mga customer mo. No? So hindi lang yung mahilig ka magkape, gusto ko magtinda ng kape. Maraming tao dito, tinda tayo ng kape. Hindi ganoon eh. So titingnan mo ano ba yung mga kailangan nila. So number one namin na-realize ko din lately na halimbawa magtitinda ka ng kape. Sino ba yung mga may kailangan ng kape? Di ba? Yung mga estudyante, no? Kasi gusto nila magising. May yung mga tambay, hindi naman sa yung mga estudyante na gustong mag-chill, no? Na instead lang sa school nila. Mga nanay na nag-iintay sa... Yeah, mga nanay na gustong naka-aircon sila at gustong magpalipas ng oras. And also, kaya maraming coffee shop din sa mga, di ba, sa baba ng mga condominium, mga call center. Kasi sila yung mga talagang kailangan ng pampagising. No? Yes. So, yun yung mga needs nila na kailangan nating i-serve din. No? Hindi lang basta sa kape. So, there. Yeah. Anong pwede mo pang i-add, Mitch? Para sa mga entrepreneur like us, siguro maganda din na hindi naman laging risk, pero mas maganda kung maging risk taker din tayo. Kasi hindi naman all the time sa business ay laging on top, di ba? So talagang darating din, meron din bababa. Pero you have to move on, mag-strategize para mag-move up ulit. So, hindi nawawala yung solution sa problema. Diba? Always ready. Tsaka, syempre, kumbaga, dahil gusto nyo yung ginagawa nyo, parang very, parang napakadali na para sa inyo. Yeah. Diba? So, kung may mga nanonood sa atin, sasabihin nila, ang hirap naman kasi mahal or something, yung, di ba, to put up a business. So, ano yung pwede nyo i-advise sa kanila na huwag nilang sukuan yung kanilang pangarap na magkaroon ng negosyo? Kagaya sa amin, no? Start small. Nag-set up lang kami ng table. Yeah, tsaka nung una nga plano niya yung parang parang dripping machine lang. Drill lang talaga. Brewer lang. Pero sinita niya ako, sabi niya sa akin. Hindi ko coffee shop ka, bili ka ng machine para at least may makita sila na coffee shop. Kasi nga, kami, pandemic talaga Mawalang pera. So ako naman, may konti pa namang savings. Sabi ko, bili ka ng machine to, bili natin para at least may display ka. So talagang parang mga tinry talaga kami ng mga tao. 20,000, yeah. 20,000 yung machine na una namin binili na automatic. From there, nag-grow ng diba? Sa halaga, mga kapinoy, sa halagang 20,000 pesos, look at them now, ang Almonte Brew, sa totoo lang. Kumbaga, kung makikita nyo yung store nila, ang ganda, very unique. Kasi, kumbaga, parang, hindi yung nakasanayan natin na sobrang magarbo, di ba? Pero dito, parang at home ka lang. Yes. Di ba? At home ka lang sa Tama Almonte Brew. So, sa 20,000, nag-start sila. Tas napalaki nila. So, hindi yan sa
liit ng kapital, kundi yung sipag ninyo at tiyaga dito sa negosyo nyo dahil mahal nila yung kanilang negosyo. So, as an entrepreneur, ano naman yung pinaka-rewarding moment ninyo na, kumbaga, nare-receive every time na madami ang nakaka-appreciate, marami ang nagpupuntang customer sa inyo? Yes. Actually, yan pinaka-rewarding talaga eh. Yung hearsay from people, yung hindi ka na mag-ads, yung tao na yung nagkakalat about Almonte Blues. At saka yung gusto nila yung unique yung lasa ng kape namin na hindi katulad ng other coffees na pare-pareho na. Oo. So, ayun. Yun ang kakaibahan talaga sa amin. With puso. Naks. Yes. With a heart. Coffee with a heart. Oh, yeah. Pag naman kasi masaya yung owner no, sa ginagawa nila, nararamdaman ng mga customer na, di ba? Nakakahawa yun eh. So, masaya din yung mga bumibili. And I can see sa faces ninyo that you're happy. Thank you. Diba? Oo, you're happy. Couple, Thank you. Couple power. So, what are your plans? Say, like, 2, 3, 5 years from now, anong plans niyo for Almonte Blues? Actually, we're planning to expand another shop siguro. Pero hindi ngayon. Siguro yung following year. Yeah, oo. Gonna open kahit ano lang. Kiosk, malapit sa school ulit. Kaya yun talaga kasi yung market natin. So, why not try franchising? Diba? Yes. Kasi yan yung, Yes, to yes. expand your business, franchising is the key. Yeah, yeah. Yes. Franchising is the key. Diba? Yes, why not? So, wala namang imposible, 'di ba? So, Oo. kung maganda yung yung i-offer mo naman, people will buy it. Yes. People will get a franchise from you. Kasi isa yun sa secret para dumami, para ang Almonte Blues matitikman ng mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. Diba? So, abangan natin yan in the following years. So, ano naman yung mga message nyo sa ating mga Kapinoy na patuloy na sumusuporta, yung mga customers ninyo from day one up to now, they're here. Thank you sa mga support-supporter, yung mga kapitbahay namin, mga friends ko. sa Almonte Blues. And na-expect nyo na maglalabas kami ng mga bagong flavors, no? Para at least hindi kayo magsawa din, no? Hindi kayo magsawa sa namin, sa mga product namin. Thank you so much sa mga regular customers namin. Ayun nga, sinabi na rin niya naman lahat. So, yun. Sana madagdagan pa. Ayun. Di ba may mga events ngayon? Nag-i-evolve na rin yung mga events ngayon eh. May mga like booth na mga food cart, ganyan. Nag-o-offer din ba kayo ng mga coffee booth sa mga parties? Yes. Actually, we offer coffee booth from 50 packs to 100 packs. Nataon din kasi na nag-i-events kami. So, ino-offer na rin namin siya as food cart or coffee booth sa mga parties. Pwede sa weddings, pwede sa kiddie parties, baptismal, at saka, mga Corporate, corporate, grand opening, mga ganyan. Ang range ng coffee booth namin is starting from 50 packs. 8,000 hanggang 12. And so on na yun, hanggang sa dumami na yung number of people. Kung ilan yung makakakuha nung Yes. yung ganito. Pwede na kami mag-add ng pastries, no? Pastries, Yes, and cookies as well. Nabanggit mo kanina na nasa events din kayo, di ba? So, dito kasi sa Almonte Blues, mga Kapinoy, meron silang parang corner na makakakita ka ng mga dried flower bouquets. Nung una, actually, Actually, dati kasama lang sa design, pero pwede naman, pwede nang, pwede nang kung gusto nilang, inisip bilhin. namin na ibenta na lang din. Oo. So, sa halagang 150 hanggang 1,000, pwede na sila mamili. Iba-ibang klase ng bouquet. Sa mga gustong bumili ng mga dried and beautiful flowers, meron po dito, hindi lang kape ang mabibili sa Almonte Blues, meron din po silang mga bouquet of dried flowers. Ayun. So baka may mga gusto pa kayong sabihin na hindi ko na itanong, nasa inyo yung pagkakataon. Ayun po, punta po kayo sa Almonte Blues Village East. Tikman niyo po yung Vietnam coffee namin. Yeah. And abangan ang mga susunod na Kape sa flavors. ulap, no? Yan. You must try, kape sa ulap. And also, may mga display ako dito. Ako nga pala, saxophone player, saxophonist. Meron kayong makikita mga instrumento ko nasa taas. No? So, nasa second floor yan. So, makikita nyo, pag curious kayo kung ano yung saxophone, yan.
Pwede kayo magkape doon sa taas. Also, promote din natin, Yeah, ma'am, ang social media, oh. ang coffee booth. Yeah. Yes, we have coffee booth. Just message us at almontebrews@gmail.com or simply sa aming page. Yeah, message nyo lang kami and then we'll send you the rates and all. Maraming salamat Archie and Mitch for letting Asenso Kapinoy showcase your business. For sure, marami na naman sa ating mga Kapinoy ang na-inspire sa inyong Asenso Kapinoy story. Ako si Ana Galanga Cardona kasama si Archie and Mitch Lacorte ng Almonte Brews Kape sa Ulap na nagsasabing Asenso Kapinoy! Mga Kapinoy, very inspiring ang story ng Almonte Brews Kape sa Ulap ni Archie and Mitch Lacorte. Sino ang mag-aakala na ang isang unique concept nila na kape sa ulap ay magte-trending at pinusuan ng ating mga Kapinoy. Sa negosyo, sabi nga nila, if you want to stand out, go out of the box. Dahil anything new, anything masarap, siyak na patok yan sa panlasa ng ating mga Kapinoy. Thank you for always watching Asenso Kapinoy live stream tuwing Sabado sa ating YouTube channel. For feature suggestions, you may comment down below. And please don't forget to subscribe sa Asenso Kapinoy YouTube channel at mag-follow sa aming Facebook at TikTok accounts para updated kayo sa aming mga gimmicks kung saan ay may chance kayong makatanggap ng special gift mula sa Asenso Kapinoy. See you again next Saturday mga Kapinoy para sa mga makabuluhan at nakaka-inspire na mga Asenso Kapinoy stories. To God be the glory. Ako si Ana Galanga Cardona. Ito ang Asenso Kapinoy. Mga Kapinoy, before we end our program, I'd like to invite all of you to please subscribe, like, follow, and share our Facebook page and our YouTube channel, Asenso Ka Pinoy. Naway naibigan niyo ang ating pagkatanghal sa araw na ito. At sana'y may napulot kayong aral na inyong magagamit tungo sa inyong pag-asenso. Walang imposible sa taong nananalig sa Diyos at nagsisikap umasenso sa buhay. Ang Asenso Ka Pinoy ay inyong gabay upang harapin ang bukas na puno ng pag-asa. Ito ang Asenso Ka Pinoy.